Konnichiwa, Jana desu. Welcome to another episode of my wedding diaries. Today is July 8, 2024 at pagtingin ko nga kanina sa wedding website ko ay ilang days na lang at kasal na namin ni King Kong. At hanggang ngayon hindi pa nga kami nakapag-finalize ng cater and styling. Isa pa naman to sa pinakamalaking parte ng isang kasal, diba? At buti na lang with my friend Ate Jaja sinamahan niya tayo dito sa Villestas Catering. Dito lang din naman sa Pahinga sa Candelaria, Quezon. Isa nga sila sa pinakakilalang catering service dito sa amin. Namit ko dito ang owner na si Ma'am Michelle Villestas at si Sir Vin na kaibigan nga din ni Ate Jaja. Actually, first time ko lang talaga mamit si Ate Jaja. Dati din siyang nasa Japan at machining din yung trabaho niya. Sa TikTok na nga lang kami nagkakilala kasi parehas pala kaming taga Candelaria. And last year nga, umuwi na siya dito sa Pilipinas for good at ako naman nung May umuwi. Naalala ko kasi nung nag-60th birthday si Mama last year, sila ang nag-cater at dito na din mismo sa events place nila ginanap. Dahil nga nandito na din naman ako, pinakita na din sa akin ni Ma'am Michelle yung mga gamit nila dito sa warehouse, yung mga possible na gamitin sa mismong kasal namin. Civil intimate wedding setup lang naman yung sa amin ni King Kong at napakakonti talaga ng invited. Pero syempre, gusto pa rin namin na planado at presentable ang magiging event kahit intimate setup. Sobrang thank you po kay Ma'am Michelle at saka kay Sir Vin kasi alam ko usually talaga mga kumukuha sa kanila yung mga big event. Pero kahit maliit na event lang yung sa amin, talagang in-entertain pa rin nila kami na parang hindi iba. Kumbaga, meron talaga silang package for vegetarian bride, katulad ko nga na civil lang naman yung sa amin. Pero kita ko talaga sa mga samples nila na magaganda pa rin yung gawa nila kahit simple. Itinor na din nila kami dito sa second floor. Ito yung events place nila at dito din ginanap yung 60th birthday ng aking mother. Pero last year kasi hindi ako nakauwi, kaya si Ate Niknik yung nakausap nila before. Itong events place daw nila ay kayang mag-accommodate up to 150 persons at malawak nga din naman. Sobrang smooth lang ng naging usap namin at napakabait ni Ma'am Michelle at saka ni Sir Vin. Magaan ba kausap? Like halimbawa kapag meron kang gusto na peg para sa kasal mo or sa kahit anong events mo, very welcome silang makikinig sa mga sasabihin mo at i-offer kung ano yung meron sila. Sabi nga nila may mga chances daw na may mga request ang client, tapos wala silang ganung gamit, nag-i-invest talaga sila kasi alam naman nila na magagamit pa nila yun soon. Ganun sila ka-passionate sa kanilang gawa. Katulad nitong sample na ito, sila ang nag-set up nitong wedding reception sa greener pasture dito sa may Sariaya at napaka-elegante ngang tingnan. At hindi lang sila sa styling magaling kasi nga twice na kaming nagpa-event sa kanila, sila ang nag-catering at sabi nga ng mama ko masarap din daw talaga ang food sa kanila. Matitikman ko na nga din soon. Papalapit na nga ng papalapit ang wedding namin at unti-unti na nga na-checka ng aking mga wedding to-do list. Akala ko noon porke civil napakadali lang. Yun pala yung mga detalye pa rin iisipin mo syempre. At napakadami pa rin pala ng mga miscellaneous na gastos. Minsan napapaisip ako na sana nag-church na lang kami kasi baka kasi abot din dun yung gastos namin. Pero at the same time, pag chine-check ko nga yung mga kaibigan kong kinasal sa church at reality check kung gaano nakataas ang mga bilihin ngayon, mas malaki pa rin talaga sa mga church weddings. Sa mga kinasal niya dyan sa simbahan, please comment kung magkano yung nagastos nyo at saka anong taon. Para naman magkaroon kami ng idea at saka yung mga ikakasal din dyan soon. Mga 5 PM na nga kami nakaalis ni Ate Jaja. And finally, palagay na nga yung loob ko na sila yung kukunin ko for cater and styling. Kailangan na lang talagang i-finalize yung choices ng pegs. At maraming salamat kay Ate Jaja na kahit biglaan sinamahan talaga ako dito. Nagutom nga kami kumain sa inasal at pagkatapos naghanap naman kami ng coffee shop. Medyo matagal nga kaming nawala dito sa Candelaria kasi halos sabay kaming nag-Japan. Siya ay 5 years, ako naman ay 6 years. Nagulat nga kami kasi grabe nang inuunlad ng Candelaria. Ang dami ng mga nagsisulputan ng mga ganitong coffee shop, establishments, may mall na nga din dito sa amin which is wala naman talaga dati. Nakakatuwa kasi ang dami ng magagalaan dito sa Candelaria. At isa na nga tong napuntahan namin na Cafe 1878, malapit lang to sa may simbahan. At habang nagkakape ka nga, pwede ka din ditong mag-games. Napili nga namin tong sungka, ang yabang ko pa nalimutan ko na pala yung mechanics kung paano laruin to. Bata pa kasi ako nung huli ako naglaro nito kaya limot ko na talaga. Ito namang si Ate Jaja, apakabilis parang varsity Ang naaalala ko na lang nga kada butas 7 ang nakalagay. Yun lang, ano pang ine-expect kahit buntis ako hindi siya nagpatalo. At asahan yun ng palagi ako nakadress kasi dito lang ako komportable gumalaw. Kasi ang laki na nga ng tiyan ko, ipaparepair naman natin so ng aking gown. Tiyan mitiko arigato. Bye bye, see you on my next vlog.